Today is another chill day lang guys kasi ilang days din kami nagbiyahe from Kentucky. Nag-stop lang ng ilang days sa South Dakota, sa Omaha, and then nagbiyahe ulit dito sa South Dakota. So, 2 days na wala talaga akong ginagawa. Yung husband ko nag-work na siya ulit. Ako naman I'm trying to be productive. Dinala ko pala itong libro na to guys, which is nabili ko last year, mga late months. So, hindi ko sure. Pero, binalikan ko siya kasi hindi ko to natapos. And, I have more time now kasi naka-break nga tayo and meron pa tayong mga 8 days na lang yata or 7 days. Ayan guys, babalik na tayo sa work in a couple of days. So, hindi na tayo masyadong makakaganito na yung alam nyo yung ilang days talaga na off kasi hindi natin alam yung schedule natin as a traveler pa din. By the way guys, there's a few changes ngayon sa travel contract ko kasi ang inoffer sa akin is day shift. So kung nanonood kayo ng aking nursing journey dito sa aking channel, I've been doing bedside night shift for more than 3 years na guys. Mag 4 years na next year, March. That includes my bedside experience doon sa Omaha, Nebraska, and nung nag-start na ako mag-travel. So, ayun guys, it's a big change para sa akin. So, yung ginagawa ko ngayon is tinatry kong i-switch yung body clock ko na anyway, kung nakikita nyo yung puti-puti, mga ano yan guys, ano yan, cream for pimple kasi nagbe-breakout na naman yung auntie nyo as a PCOS girly, and siguro malapit na din yung period ko. So ayan, meron tayong mga breakout sa gilid-gilid. So anyway, it's a big change para sa akin na mag-day shift, and I'm hoping na sana it will help me also regulate my cycle kasi ang nahihirapan na din ako sa night shift guys kasi 'di ba every time na nagda-night shift ako, pag off ako, meron talaga ako inaalat na 1 day para alam niyo yun, i-adjust yung body, yung pagtulog ko, i-adjust siya ulit. And then kung mataas yung off ko, nahihirapan na ako matulog talaga sa gabi. Himala na lang kung makatulog ako ng mga maybe 3 to 4 hours, and then usually I take a nap during daytime para hindi din makalimutan ng katawan ko na kailangan ko pa din matulog sa sa morning, since mornings naman talaga ako natutulog pag ako ay duty. So inoffer sa akin yung day shift guys this time sa aking contract balik dito sa South Dakota, and okay naman sa akin kasi matagal ko na talagang gustong itry. Since nagawa ko na yung 36 hours na hindi masyadong mag-pick up, pero night shift pa din. This time gusto ko naman itry yung day shift. So far, nung nag-36 hours ako since nung May yata, nag-start ako mag-36 hours, and then nagpi-pick up lang ako if merong bakante and kung feel din ng body ko. Kasi guys, pinapakiramdaman ko talaga yung katawan ko. Ngayon, mas binavalue ko yung health ko. Physical and mental health guys. So, usapang burnout tayo. Sa 3 years ko dito sa bedside sa US, or more than 3 years ko dito sa US as a bedside night shift nurse, hindi talaga maiiwasan yung burnout. Kung tatanungin niyo yung mga nurses na nandito, yan talaga yung isa sa mga reason na nagli-leave sila sa bedside. So yung akin guys, feeling ko na burnout ako kasi parang sa more than 3 years ko na pagbe-bedside night shift nurse, parati akong 48 hours, and yun guys, na yung body ko parang na-burn out na siya, or na-burn out yun nga, isa pang burnout, diba? Na burnout na ako, and then may times pa na minsan, alam nyo yung ano ko sa pera kasi 'di ba pag travel, pag mag-OT ka, the more na
may pera. So, ayun. Ginawa ko siya every now and then. Ginagawa ko siyang minsan more than 48. Yung weekly. Every other week. So, ayun, na-burnout ang atin nyo. And yung recent din na physical exam ko this year is pinakita din sa akin. Sinabi din sa akin nung Radtech na view ng result ko sa x-ray na yung scoliosis ko parang kailangan daw ipa-check kasi baka kailangan i-treat or kailangan siguro ng therapy, ganun. So ngayon guys, napaisip ako, kaya siguro sumasakit yung likod ko since actually last year. Parang yung sakit ng likod ko iniinda ko, minsan hindi ako nakakatulog ng maayos guys, lalo na pag meron kaming mga total care na pasyente na, alam niyo yun, panay yung turning, panay yung although meron namang mga equipment, pero di pa rin maiiwasan talaga na mag-turn, mag-alsa. So, ayun, parang na overwork na yung likod ko. So, I'm really planning of quitting bedside soon. Meron lang talaga akong inaantay. So, while nag-aantay ako, itatry ko muna yung day shift. Try tayo ng day shift and let's see if that will also help me sa aking PCOS. Kasi sa aking pagta 36 hours since nung May din guys, yung 36 hours na lang yung tinatanggap ko na contract. Malaking help din siya lately sa cycle ko. So I think it's really yung papalit-palit ng tulog. So, ngayon, itatry ko yung 36 hours na day shift. I know, yung mga day shift, sinasabihan ako, busy talaga yung day shift kasi basta maraming ganap pag ikaw ay bedside day shift. Pero, I think, lahat naman matututunan mo. Yung routine, matututunan mo naman yan. So, ayan guys, gagawin ko yung best ko na matutunan ko yung routine, lalo na traveler tayo, yung orientation is like 1 to 2 days lang. And then, ikaw na mag-isa. Ang importante talaga is, the protocol of the hospital. Yung skills naman natin, mga nurses galing sa Pinas, meron naman talaga tayong daladalang skills na nagagamit natin dito sa US. Hindi naman talaga totally ibang-iba. Yung syempre iba yung technology dito, iba din yung charting kasi hindi na paper. Basta yun lang yung sa technology na part. Pero sa bedside, kung meron kang bedside experience dyan sa Pinas, parang malayo na tayo sa topic yung burnout. But anyway, yun. Kung meron ka na experience sa Pinas, magagamit mo pa rin dito. Actually, gusto nilang i-hire yung mga Pilipino kasi mataas yung patience natin and iba talaga mag-care yung mga Pinoy. Yun talagang natin, yung lamang natin sa iba. Not specifically sa ibang lahi, pero iba talaga yung Pinoy mag-alaga ng pasyente. So ayun guys, burnout is real. So, kung ikaw ay isang nurse din na nababurnout dahan-dahan lang kasi health is wealth. Aanhin natin yung panay tayong OT, tapos malaki yung nakukuha nating sahod, pero yung katawan naman natin naaabuso na. Ang ending din natin, magkakasakit tayo, diba? So, work-life balance is also important talaga. Yun lang yung ma-advise ko sa mga nurses na papunta na dito or sa mga nagsisimula pa lang. And also yung adjustment period, of course, naman talaga yan, given na yan as we are from a different country which is different yung healthcare. So mag-a-adjust ka talaga, and isa pa sa i-a-adjustan mo yung kultura din. So ayun, pero matututunan mo naman lahat. So yun guys, kung ikaw ay nababurnout na, take it slow kasi isa pa yan sa magiging rason na mag-quit ka na talaga, pauumay ka talaga sa pag-bedside.
although maraming, ang nakakaganda din sa nursing, is maraming other option talaga. Pero usually kasi, lalo na pag night shift nurse ka, medyo mas okay yung rate compared sa yung magtatrabaho ka sa mga clinic, mga urgent care, ganon. Merong difference sa sahod. Kaya din, tiniis ko din yung bedside. And as long as meron pang mga okay na rates as a travel, yun. Nag-stay lang ako as a traveler for now. Pero may other plan talaga ako. And gusto ko i-try yung hindi naman bedside soon. Kasi, yun nga guys, na natatakot ako sa likod ko. I-share ko lang, meron akong naging pasyente, si nanay, kakara-retire lang niya, mga 60 something siya. Tapos ano pala siya, travel nurse siya before siya nag-retire. And yun guys, na surgery siya sa likod kasi nga sa kaka-bedside. So napaisip din ako nung shinare niya yung ano niya last year. Sabi niya, take care of your back kasi once you get old, I don't want you to have this kind of problem in the near future. So napaisip din talaga ako guys. And yun talagang sa x-ray this year, dun talaga ako na paano na, di na pwedeng anuhin ko na lang parati yung, alam niyo yung pera. Tapos ang ending, Diyos ko, baka mas back surgery pa tayo ng wala sa oras. So ayun guys, na-share ko lang kasi medyo chill ako ngayon. And actually meron akong i-check sa online din later kasi parang meron na namang mga exam, mga module para sa facility. I-check ko yung mga email ko to make sure kasi magsa-start na nga tayo next week. So ayan guys, update ko lang kayo kung meron pa tayong ganap later. Magluluto ako ng dinner kasi yung husband ko mamaya pa yun gabi dadating. So magluluto ako ng munggo. And update ko na lang kayo kung meron pang ibang ganap. A few moments later. Ready na ang ingredients for munggo. Konting pork lang. Kasi yung husband ko, gusto talaga pork yung nasa munggo. So, yan. Konting pork. And then, yung mga gulay, andyan. And nagpakulo na din ako kanina ng munggo. Let's cook our dinner.